Paano nagkaroon ng mga higante sa daigdig? Sa bidyong ito ay pag-uusapan natin kung paano nagkaroon ng mga higante sa daigdig. At dahil medyo mind-blowing ang paksa natin ngayon, ay mas mainam na tapusin mo ang video upang sa ganun ay mas maunawaan mo itong mabuti. Kaya naman simulan na natin. Batay sa kwento, nagnais ang Diyos na balutin ng tubig ang ibabaw ng lupa at tanging si Noah at ang kanyang pamilya lang ang maliligtas. Kabilang sa mga maapektuhan ng dilubyo ay ang mga inosenteng bata, walang kalaban-labang kababaihan at matatanda. Nakakalungkot mang isipin na ang Diyos, na ayon sa Biblia ay mapagmahal at mapagpatawad, ay nagpasyang wakasan ang buhay ng kanyang mga nilikha. Dahil dito, marami ang nagtataka kung nararapat bang hatulan ng kamatayan ng sangkatauhan at kung bakit hindi na lamang sila pinatawad ng Diyos. Sa aklat ng Jude, ika-6 na bersikulo, sinasabing, "At ang mga anghel na hindi nag-ingat sa kanilang sariling pamunuan, kundi tinalikuran ang kanilang sariling tahanan." Ayon sa banal na kasulatan, may mga anghel na hindi nanatili sa kanilang posisyon o banal na tungkulin sa langit. Sa halip, sila ay nagpadala sa tukso ng kasalanan, bumaba sa lupa, nakihalubilo sa mga tao, at nagkaroon ng relasyon sa mga kababaihan. Ayon sa Biblia, ang mga anghel ay lumisan sa kanilang tahanan, ang tahanan ng Diyos. Gayunpaman, walang binanggit na ang mga lumihis ay nagsisi sa kanilang mga ginawa. Sa halip, marami sa kanila ang nagpatuloy sa kanilang mga baluktot na gawain at naging masamang impluensya sa sangkatauhan sa paglipas ng panahon. Sa unang aklat ni Timoteo, Kabanata 4, unang bersikulo sinasabi, "Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo." Ayon sa sulat kay Timoteo, maraming Kristiyano ang tatalikod sa Panginoong Hesukristo dahil sa impluensya at panghihikayat ng mga masasamang espiritu o demonyo. Mapapansin na ang mga dating anghel sa langit na naging mga demonyo sa mundo ay patuloy pa ring naghasik ng lagim at nangungutya sa mga tagasunod ni Jesus. Kung ang mga masasamang espiritu na ito ay hindi kabilang sa mga natukso ng kababaihan noong panahon ni Noah, walang duda na sila ay pamilyar sa kasalanan ng mga anghel na bumaba sa lupa. Kaya naman mababasa sa banal na aklat na ang mga dating alagad ng langit ay hindi pinatawad ng Panginoon sapagkat hindi nila naisip na ituwid ang kanilang baluktot na landas. Ayon sa ilang mga Bible scholars, ang mga anghel na lumisan sa tahanan ng Diyos ay nakipagtalik sa mga kababaihan sa daigdig at nagkaroon ng mga binhi na tinawag na Nephilim. Ayon sa aklat ng Genesis Kabanata 6, ika-4 na bersikulo, ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon. Ayon sa kabanatang iyon, ang mga Nephilim ay mga higanteng naghasik ng kasamaan sa buong daigdig. Ang kanilang sukat at kakaibang lakas ay nagdulot ng maraming panganib sa mga mamamayan. Subalit, marami ang nagdududa sa katotohanan ng mga bersikulong ito, lalo na't marami sa mga ulat na tumatalakay dito sa kasalukuyan ang itinuturing na kahina-hinala. Mga di umano'y pruweba na walang sapat na katotohanan at mga balitang hindi ka panipaniwala. Sa kabila ng mga isinalaysay sa Biblia, marami ang nagdududa sa pagkakaroon ng mga higante noon, lalo na't sa kasalukuyan ay napapaligiran tayo ng mga malalaking tao at iba't ibang uri ng higante sa kultura at alamat, kaya't nagiging mahirap para sa ilan na paniwalaan ang mga kwento mula sa nakaraan. Kung iisipin ng mabuti, hindi kinakailangan na makakita ng mga labi ng mga higante upang maniwala na ang Biblia ay naglalaman ng mga salita ng Diyos. Para sa mga mananampalataya, ang pananampalataya sa mga turo ng Biblia
ay hindi nakabatay lamang sa pisikal na pruweba kundi sa espiritual na karanasan at gabay na kanilang natamo mula sa mga aral nito. Dahil kung iisipin, ang kalawakan na may milyong-milyong planeta, buwan at araw ay isang malaking pruweba ng isang makapangyarihang lumikha. Ang kadakilaan at pagkakasunod-sunod ng mga bagay sa kalikasan ay maaring magpatibay ng pananaw na may Diyos na lumikha at nagtakda ng mga pangyayari tulad ng malaking baha na nabanggit sa Biblia. Paano naman ang mga inosenteng kabataan at walang kalaban-labang matatanda at kababaihan na namatay sa dilubyo? Sa aklat ng Genesis, Kabanata 6, 5 bersikulo, "At nakita ng Panginoon na ang kasamaan ng tao sa lupa ay labis, at ang buong pagnanasa ng kanyang puso ay tanging masama lamang." Ayon sa Biblia, ang kasamaan ng mga tao ay labis na, kaya't sa madaling salita, ang mga katiwalian ay umabot na sa sukdulan at hindi na maaaring patawarin. Bukod pa rito, ang kanilang puso at isipan ay puspos ng kasamaan. Bagaman hindi pa ganap na masasama ang mga kabataan, walang duda na nakita na ng Panginoon na ang kanilang puso at isipan ay puno ng katiwalian. At kung iisipin, si Noah ay tinawag na mangangaral sa unang aklat ni Pedro, ibig sabihin ay nagpahayag siya sa mga tao ng katotohanan bago dumating ang baha. Kaya't may sapat na oras para magbago ng landas ang mga masasama noon. Sa libro ng Genesis, Kabanata 5, 32 bersikulo, "At si Noe ay may 500 taon, at naging anak ni Noe si Sem, si Cham, at si Japhet. Sa edad na 500 taon nang ipanganak sina Shem, Cham at Japhet, ang Panginoon ay nagpahayag kay Noah tungkol sa magaganap na dilubyo. Sa Kabanata 7 naman, 11 bersikulo, "Sa 600 taon ng buhay ni Noe, ng 2 buwan, sa 17 araw ng buwan, ng araw ding yaon, ay nangasira ang lahat ng bukal ng lubhang kalaliman, at ang mga durungawan ng langit ay nabuksan." Malinaw sa salaysay ng Biblia na umabot ng 100 taon bago dumating ang dilubyo. Sa kabila ng tagal ng panahon na itinayo ang arko, wala ni isa sa mga inosenteng bata, kababaihan at matatanda ang naniwala sa mga babala hinggil sa nalalapit na baha. Sa katunayan, bukod sa pamilya ni Noah, walang ibang tao ang sumakay sa arko, na patunay na ang mga masasamang tao noong panahong iyon ay hindi rin nagnais na humingi ng tawad sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon, may mga nagtatanong, hindi ba kaya ng isang makapangyarihang Diyos na siya mismo ang tumapos sa mga bumaluktot? At bakit kinailangan pang utusan si Noah? Ang sagot ay simple, bakit hindi? Walang duda na ang lumikha ng sanlibutan ay may kakayahang gawin mismo ang anumang kinakailangan at hindi na kailangang ipagawa pa ito sa iba. Subalit, hindi ba't ang Diyos sa langit ay tulad ng isang magulang na nagnanais na ang kanyang mga anak ay sumusunod sa kanyang mga ipinag-uutos? Hindi ba totoo na ang isang masunuring anak ay isang kagalakan sa magulang? Kaya naman, ang pagsunod ni Noah sa utos ng Diyos, bagaman tila mabigat, ay isang kagalakan mula sa langit. Dahil dito, ang buong sangkatauhan ay nabigyan ng isa pang pagkakataon upang ituwid ang kanilang landas bilang mga masunuring anak ng Diyos. Kasama ang pamilya ni Noah, kanilang sinunod ang lahat ng utos ng Diyos tungkol sa arko, pati na sa mga hayop. Sa mga hayop naman na mababangis gaya ng leon, kung bakit hindi nito nagawang kainin ang mga tupa, mga baboy, at paano ito namuhay kasama ang isa't isa. Sa 6 na kabanata mula sa 14 na berso, "Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher, gagawa ka ng mga silid sa sasakyan at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahing. At magbaon ka ng lahat na pagkain na kinakain at imbakin mo sa iyo, at magiging pagkain mo at nila." Malinaw na binanggit ng Biblia na ang arko ay may mga kwarto o silid para sa mga hayop at sa buong pamilya ni Noah. Ayon sa isang artikulo na inilathala ng Answers in Genesis, si Noah ay lumikha ng mga kulungan para sa mga hayop na nakatulong sa pagpapakain at pag-aalaga ng mga ito kahit na 7 tao lang ang kanyang kasama. Nabanggit din na nag-imbak ng pagkain si Noah para sa lahat. Sa 7 kabanata, 11 berso,
Sa ika-600 taon ng buhay ni Noe, ng ikalawang buwan sa ika-17 araw ng buwan, ng araw ding yaon ay nangasira ang lahat ng bukal ng lubhang kalaliman, at ang mga durungawan ng langit ay nabuksan. Sa ika-8 kabanata mula sa ika-13 berso, at nangyari ng taong ika-601 ng unang buwan, ng unang araw ng buwan, ay natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa. Ayon sa Biblia, si Noah at ang kanyang pamilya ay tumagal ng 1 taon sa arko. Mula nang umulan at bumaha hanggang sa ang lupa ay natuyo. Ganun pa man, ang mga mababangis na hayop ay may mga silid at sapat na pagkain para sa mga ito. Ayon sa mga Bible scholars ay napag-alaman na ang mga carnivores ay maaring mabuhay kung kakain lang ng halaman tulad ng mga kambing at pusa. Sinabi ng Scientific American ay may mga pusa na ang kinakain lang ay mga vegetarian food, at kanila ring sinabi na ang buhay ng mga pusa ay mas tumatagal raw kung vegetarian ang mga ito. Kaya naman sa madaling sabi, kahit pa napakaraming carnivore sa arko, ay mabubuhay pa rin ang mga ito kahit na halaman lang ang kanilang kakainin. Kung ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat ay kayang magdulot ng dilubyo sa sangkatauhan, ay walang duda na hindi nito hahayaang mamatay sa gutom ang kanyang mga iniligtas. Marami ang naniniwala na hindi global flood ang baha. Sa halip, ito ay isa lamang local flood o naganap lamang sa lugar ni Noah.